stood in the barren land of sin and shame. Oh, wonderful and bountiful supply, drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Good evening, beloved brethren in the Lord. Good evening everyone, especially sa lahat ng nakatune in na po sa ating pong gawain. At salamat po sa napakagandang opening number ng ating pong singing preacher. At happy birthday, Preacher Manny Flores. Sa mga hindi po nakakaalam, exactly today, ito po ang kanyang birthday. So, ngayong gabing ito, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli, meron tayong pagkakataon upang tayo po'y kanyang mapagpala sa pamagitan po ng kanyang banal na salita. I would like to welcome everyone, ang mga nakatag na kaibigan, mga relatives, ang mga naka-watch party at naaabot ng ating share. At sa bawat isa po, I would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. At binati ko na po si Preacher Manny Flores. Batiin po natin ang ilan pa sa mga nagse-celebrate po ng birthday ngayon. Nais po nating batiin ang isa sa veteranong pastor, isa sa aking pong matalik na kaibigan, walang iba kundi si Dr. Nemuel Lesada. Happy birthday po, Doc Nem Lesada. Salamat po sa inyong buhay na pinagagamit niyo po sa Panginoon. Bali, parang tito po namin ito sa usapang ministry sapagkat ang contemporary po niya or kung tutusin ahead pa po siya sa kay Bishop Orara sa kanila pong pagpapastor. Ano po? So, happy birthday, Doc Nem. Ganon din po, we would like to greet our beloved missionary Aaron. Happy birthday po kay missionary Aaron. At maging kay Pastor Jason Ramirez. Happy birthday po sa inyo. At nice din po nating batiin si Sister Gladys Bautista. Medyo namimiss na po natin ito, no? Si Sister Gladys, and it is good to see you na sa Facebook. At salamat sapagkat nagkaroon ako ng pagkakataon to greet you on your very special day. Magandang mabati rin po natin ngayon, kapatid po natin from Paris, walang iba kundi si Sister Riza. Si Sister Riza po ay kapatid ni Pastor Nelson Cadena. So praise the Lord, happy birthday Sister Riza. Nice din po nating batiin si Shane Maximo. Happy birthday Shane Maximo. And last but not the least, happy birthday din po kay Alia Herrera. So yan po ang listing ng ating mga birthday celebrants ngayong gabing ito. Kung birthday nyo po at hindi kayo nabanggit, happy birthday po sa inyo. At kung kayo naman po ay nagsa-celebrate ng inyong anniversary, so ipinapaabot po namin sa inyo ang aming pong pagbati. Happy anniversary. Now, sa pagkakataong ito, tayo po'y magtutuloy-tuloy na. Simulan po natin sa panalangin po ang ating gawain. And please, mga kaibigan, mga kapatiran, at sa bawat isa po na lagi-lagi nakakapakinig po dito sa ating pong gawain, I hope and I pray na yung mga naririnig nyo pong ipinagpe-pray po natin, sana po kahit kayo na lang, in your personal prayer, nawa alalahanin nyo rin po ang mga naibibigay na prayer request po ng bawat isa. Alright? Sige po, samahan po ninyo ako. Let us go to the Lord in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, sa gabing ito kami po ay nagpapaabot ng aming papuri, parangal at pasasalamat sa iyo pong kataas-taasan at kabanal-banalang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for all the blessings na amin pong tinatanggap because of your goodness, because of your love. Thank you even for the gift of salvation.
Thank you for your word. I pray, O Father, that tonight as we come to you, nawa, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Ibinababa po namin ang aming mga sarili sapagkat nais po naming maging karapat dapat sa iyo, dakilang Diyos. May your grace be upon us, and please, Lord, ang mga prayer request po na amin pong ilalapit sa iyo, nawa, dakilang Diyos, sa iyong panahon at sa iyo pong sakdal na kalooban, sagutin mo po ang aming mga panalangin. Dakilang Diyos, nais ko pong ilapit sa iyo si Mami Normita Petalber. Lord, siya po ay nag-positive sa COVID, Panginoon, at sa kasalukuyan po, medyo affected po ang kanyang oxygen level. We pray, O God, that you will touch her body. Please heal her, O Lord. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay pansin sa mami na ito ni Sister Jessie, at ang hiling po namin ang iyo pong pagpapagaling sa kanya. Dakilang Diyos, nais din po naming hilingin na nawa magkaroon po ng magandang epekto po ang vaccine ni Masatoshi Yokoyama, dakilang Diyos. Hiling ko po na ikaw po ang siyang mag-ingat din po sa kanya. Nais din po naming ilapit si Francelio Bong Balesteros, Panginoon, na nag-positive po sa COVID-19. Healing po ang prayer namin para sa kanya. Panginoon, hiling din po namin ang comfort para sa mga naulila po ni Ate Lolit. At nawadakilan Diyos, ikaw po ang magbigay ng kaaliwan, kapanatagan ng puso, katatagan, Panginoon. Hiling po namin na ikaw po ang siyang umabot sa kanila. Si Mami Clarissa Mabalo na nag-undergo po ng chemotherapy sa breast cancer, Lord, we pray for your grace for her. Nawa siya po ay iyong palakasin at makaya po niya ang treatment na ito. Dakilang Diyos, hiling ko rin po na si Evelyn Barsatan Martinez. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay lingap sa kanya. Ito po ay ang kapatid ni Sister Grace Butay, si Evelyn Barsatan, Panginoon. Ikaw din po ang siyang magbigay ng kalakasan at pag-iingat po sa kanya. Panginoon, si Tatay Danilo Agasang Sr., ikaw po ang aming hinihiling na magbibigay kalakasan, kagalingan sa kanya po, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy po ang hiling namin para sa iyong traveling mercy, para kila Pastor Dennis at Ma'am Cindy Kasahe, pabalik po ng Amerika. Alam po namin na posibleng ngayon, sila po ay nasa biyahe pa rin, Panginoon, ingatan mo po sila. Panginoon, si Brother Andy Amican, hiling po namin ang patuloy na pagpapalakas mo at pagpapagaling sa kanya, maging sa akin pong mahal na kapatid na si Aida at si Masi, Panginoon. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang iyo pong pagbibigay ng gabay para sa kanyang kagalingan, kalakasan. Thank you po, Panginoon, na medyo nabuti na po ang kanyang kalagayan. Salamat din po sapagkat nabigyan siya ng slot sa hospital. Lord, we pray for your powerful touch, Heavenly Father. May you heal her, O God. Panginoon, panatag na puso po ang amin pong hiling para po sa kanya at ang patuloy na lakas ng pagtitiwala sa iyo. Si Sister Chari Polyoso, Panginoon, patuloy din po ang aming hiling na siya po ay iyong pagalingin. Si Alex William, na anak po ni Carlo at ni Cham, maging sila Ate Christy, Panginoon, si Cham, nawa, lahat po sila, dakilang Diyos, hiling po namin na nawa makarecover po sila, gumaling po sila, dakilang Diyos, sa kanila pong karamdaman. Pahupain mo po ang kanilang lagnat, hipuin mo po ang kanilang ubo, dakilang Diyos, at nawa ang iyo pong pagpapagaling ang iparanas mo rin po sa kanila. Dakilang Diyos, si Noli Orines, patuloy po ang hiling namin para sa iyong pagpapagaling sa kanya. Ganon din po si Sister Ging, ni Sergio, Panginoon, complete healing ang amin pong patuloy na panalangin sa iyo. Si Mami Cherry, Panginoon, kagalingan din po para sa kanya. Dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw rin ang magpalakas, patuloy. Salamat po sa improvement ni Engineer Vic Satuna. Ganon din po ni Sister Minda Satuna, dakilang Diyos. May you continue to strengthen them, O God. At nawa completely makarecover na po sila sa kanila pong naging karamdaman. Panginoon, patuloy po ang aming panalangin para kay Pastor Gilbert Toquero, dakilang Diyos. Alam mo po ang kanyang buhay, ang kanyang naging paglilingkod,
At alam mo rin po, dakilang Diyos, na marami po kaming nagpe-pray for him to recover. Lord, please, pakinggan mo po ang aming kahilingan, dakilang Diyos. Pagalingin mo po si Pastor Gilbert, nawa magkaroon na po ng maayos na response ang kanya pong katawan sa treatment na ginagawa sa kanya at ang mga komplikasyon, Panginoon, may your intervention, Heavenly Father, in his physical condition and even sa treatment na alam po namin sometimes sa kaisipan bilang tao, it seems mahirap, but we believe, Lord, that you are the God of miracle. Please, makarecover po si Pastor Gilbert Toquero. Si Preacher Henry, patuloy na kalakasan, kagalingan, ang aming pong hiling, Panginoon. Ganon din po aming ama, si Elaine Marasigan. Patuloy pa rin po ang aming paglapit sa iyo sa kanyang kondisyon at maging sa kanyang anak, si Dr. Perdy Marasigan, sa patuloy naming hinihiling aming ama, at ang recovery din po ni Pastor Mario Ugto at ni Brother Rusi Apolonio sa COVID-19, ang protection mo pong patuloy kay Brother Ricky Agar, ang pag-iingat mo po kay Brother Conrad sa kanyang magiging pagsakay dakilang Diyos at sa kanyang presenting quarantine ngayon. Ganon din po ang promotion po ni Aldrin Alipio at ang mga frontliners namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin nasa abroad, mga kapatiran po from Victory Fundamental Baptist Church na nasa abroad, ganon din po ang mga kapatiran from LWBC dakilang Diyos na nasa ibang bansa. Ang mga outreaches, ang missions, Panginoon. Ganon din po aming Ama, patuloy pa rin po ang hiling namin sa iyo pong masaganang provisyon para po sa construction po ng Pedro Family, Panginoon. Ang iyo pong patuloy na paggabay sa paggawa nito, dakilang Diyos, at ang tuloy-tuloy na provision mo po upang ito po'y matapos sa tamang panahon. Lord, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Ang malalayo rin po naming kapatid, bagamat nasa Pilipinas, ingatan mo po sila, lalo na po ang mga nasa probinsya, dakilang Panginoon, at lahat ng tinamaan po ng COVID-19, lahat po ng may cancer, lahat po dakilang Diyos, na mayroon pong mga dinadalang problema. May you meet with them, O God, and help them. And please bless our message for tonight. Ganon din po ang lahat ng mga online ministries. Mula po umaga hanggang gabi, ang mga tagapangasiwa, ang mga tagapanguna, ganon din po dakilang Diyos, ang mga gawain po na sa sitwasyon po namin ngayon, nagagawa lang po through online. I-bless mo rin po dakilang Diyos at naway wag makalimot ang mga mananampalataya. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you. We thank you for everything at pinangahawakan po namin ang iyong pangakong kasagutan sa aming pong mga kahilingan. Ito po, Diyos, ang aming samo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Nais ko lang din po magpasalamat sa mga nakakaalala po sa amin. Thank you so much po sa mga pagkain po na inyong ipinapadala. Ano po? Sa pamilya po nila Sister Junlie, thank you so much. At ganun din po, nais naming pasalamatan ang mga nagbigay ng blowout. Ano po? Birthday po ni Preacher Manny. And thank you sa blowout at ganun din po kala Pastor June Ortega. Thank you so much sa inyo pong pag-alala. So, panalanginan po tayo mga kapatid at ang mga kakilala nyo po na ngayon po may pinagdadaanan at maaari pong tinamaan po ng COVID-19, huwag kayong bibitaw, panalangin po, kaya po silang pagalingin ng Panginoon. This time, makinig na po tayo sa special number. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili?
Amen. Thank you so much sa aking magandang inaanak sa napakagandang paalala ng iyong awitin. At gayon din naman, salamat po kay Dr. Jericho Samson. So, member po sila doon po sa The Bible Baptist Church of Caloocan. And thank you so much. Na-appreciate ko. And please consider the message of the song. Ito po sa mga giliw nating sumusubaybay, sa ating pong laging nakakasama po sa pag-aaralan. Maganda pong nag-e-enjoy po tayo sa ating pong pakikinig. Pero please, huwag tayong mag-settle doon sa kalagayan lang po na na-e-enjoy natin, na nakakarinig po tayo ng mensahe. Make sure na na-secure na po natin ang ating pong kaligtasan. Ang gusto ko pong i-point out, yung pong katiyakan po ng ating pong kaligtasan sapagkat any moment, katulad po ng paalala ng awitin, ang kamatayan po ay darating. What is important is that we are already sure of our destiny, na tayo po ay makatiyak na ng langit. Kaya sa mga kaibigan po, sa mga naaabot po natin sa watch party, yun po ang gusto kong maramdaman po ninyo na pinakapuso ng ating ministeryong ito. To spread the message of salvation. Kaya kung hindi pa po kayo saved, hindi pa kayo nakatitiyak ng kaligtasan, ang Biblia po ay may napakaliwanag na turo kung paano po tayo maliligtas. Ito po ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na Siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay, at sa ating pananampalataya sa Kanya ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya na ipapahayag po natin sa kalagayang aamin po tayo na tayo po'y mga makasalanan, na walang kakayahang iligtas ang sarili, at magpapakababa po tayo, nahihingi ng tawad, magsisisi, at buong puso, buong pananalig, tatanggapin po natin si Jesus Christ as our Savior. Iyan po ang turo ng banal na kasulatan. So, I hope na ito po'y maliwanag sa bawat isa po sa atin. This time, I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 10. Babasa po ako ng isang talata at gusto ko lang po damhin po natin ang puso ni Apostol Pablo, because the title of my message tonight, Paul's Genuine Love for Souls. Paul's Genuine Love for Souls. Yung pong dalisay na pagmamahal ni Pablo sa mga kaluluwa. Paul's genuine love for souls. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse number 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ito po'y pangungusap ni Apostol Pablo na naglahad ng laman ng kanyang puso. And by this, gusto ko ipakita sa inyo that his heart for soul is genuine. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, sa pagkakataong ito, sa aming patuloy na pananalangin, hiling ko po, maging sa mga mensahe po ng awitin, na nawa naabot ang aming pong mga kalooban, Panginoon. Nawa na-realize po namin ang importansya ng kaligtasan, sapagkat ito po ang iyong dahilan kung bakit ka nanaog sa lupa, kung bakit ka po nagsakripisyo at nagpakahirap. And Lord, I pray that tonight, as we study your word, as we listen to thy word, may you challenge us, O God, na kung saan ang puso ni Apostol Pablo sa usapang kaluluwa ay maging taglay na puso ng bawat isa sa amin, hindi lamang po sa aming bansa, hindi lamang po sa bansang Israel, kundi sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Bless us, O Lord, we pray, and please touch the heart of the people. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right. So, ito po ay kapahayagan ng puso ni Apostol Pablo patungkol po sa bayang Israel. Sinabi po niya, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. You know, the most important message that we can hear from the teaching of the Word of God is the message of salvation. Ito po ang pinaka-importanting message
na kailangan pong mabigyang pansin ng mga tao. Why? Because the Lord Jesus Christ, according to His Word, He came for the purpose of saving mankind. Ang kanya pong dahilan kung bakit siya naparito sa lupa ay upang iligtas ang mga tao. At alam niyo po ba mga kapatid, na sa banal na kasulatan po mga kaibigan, kung meron pong napaka-precious sa Panginoon, ito po ay ang ating kaluluwa. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan sa Mark chapter 8 verses 36 and 37, sa mga gusto pong makita, pwede nyo pong buksan, Mark chapter 8 verses 36 and 37. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what man shall give in exchange for his soul? Mga kapatid, mga minamahal, ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay naglilid po sa atin na magkaroon tayo ng tamang pagpapahalaga sa kaluluwa. Na kung may pinapahalagahan po tayo sa buhay nating ito po ay ang ating kaluluwa. Sapagkat ang maliwanag na sinabi po, anong mapapakinabang, anong mapapala, anong kabuluhan ng lahat ng bagay na meron ka kung mapapahamak naman po ang ating kaluluwa. It means to say that salvation is very important para sa lahat ng tao. And that is why I am encouraging you tonight to please give attention sa napakahalagang pangangailangan po ng ating kaluluwa. Ang sabi nga po ng psalmist, the redemption of their souls, precious daw po ito sa ating Panginoon. Siguro po pwede ko pong sabihin na ang pinakamatibay na po pwede nating maging batayan para sabihin po natin na napaka-precious ng kaluluwa, ito po ay ang naging hakbang ng ating pong Panginoon Diyos. What I mean to say, kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon para sa katubusan po ng kaluluwa. God the Father gave His Son, and the Son of God, the Lord Jesus Christ, gave His life. Just try to imagine the sacrifice na ginawa po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ating pong pag-isipang mabuti. Ganun po ba, mga kapatid, natin nakikita yung halaga ng kaluluwa natin sa pag-alala at paggunita po natin ng kanyang napakadakila at napakatinding sakripisyo na ginawa po para sa atin? Well, alam ko pong taon-taon, inaalala po natin ang patungkol po sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. At medyo kapag ka po tayo po ay magbibigay ng masasabi po nating pansin sa detalyadong bagay na ipinahayag ng salita ng Diyos sa ginawa po ng ating Panginoong Kristo, makikita po natin kung gaano siya nagpakahirap, gaano siya nagpakasakit, gaano po ang lahat ng kanyang masasabi po nating ibinigay, nagtigis po siya ng kanyang dugo upang ako at ikaw ay magkaroon po ng katubusan. What I would like to emphasize to all of you tonight is that your soul is very precious sa ating pong Panginoon and your salvation is very important. Kaya nga, huwag nating palagpasin. Hindi po maganda na tayo po ay regularly nanunood po ng Feasting on the Divine Verses. Nag-e-enjoy po tayo na naririnig po natin ang salita ng Diyos na hindi pa pala natin natitiyak ang ating kaligtasan. Ngayong gabing ito, make sure that you are saved. Ang ibig ko pong sabihin, ang ating pong kaligtasan, tiyakin na po natin. And again, may I emphasize to all of you na ang kaligtasan po is by faith sa ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa upang tayo po ay matubos. Yung pong work of salvation, 100% work of our Lord Jesus Christ. Wala po tayong bahagi doon. Lahat po ay gawa ng Panginoon. Ang kailangan lang po, panampalatayanan po natin yung pong 100% work of salvation na inio-offer ng ating Panginoon. Kumbaga, andyan po yung kaligtasan, inio-offer po. Wala kang ginawa doon. Wala kang bahagi doon. Yan pong kaligtasan, 100% work of our Lord Jesus Christ. It is a gift. Regalo po ng Panginoon at ang ating pong dapat gawin, magpasya po tayo na tanggapin at kilalanin po hindi ang iyong ginawa,
hindi ang iyong magagawa, hindi ang iyong sakripisyo, hindi po ang lahat ng ating pong mga mabubuting ginawa, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, ganyan ko po nais bigyan o latagan po ng pundasyon ang ating mensahe. Because according to our text, this is the heart of the Apostle Paul. So mararamdaman po natin his genuine love at sa magiging pag-aaral po natin. Bagamat sa teksto po natin, ito'y kapahayagan ng kanyang puso para sa Israel. But if you will study the life of the Apostle Paul, maging Hudyo ka man, maging Hentil ka man, you can really feel the genuine love of Paul sa mga kaluluwa po, mga kapatid. At sana ngayong gabi, ang panalangin ko po sa Panginoon, tayo po ay mahamon sa buhay ni Apostol Pablo, sa kanyang genuine love para sa mga kaluluwa. Ano po ang mga masasabi po nating pagpapatibay or magiging kapahayagan? What are the manifestations of that genuine love? Ano po yung naging pruweba? Ano po yung naging masasabi po nating kapahayagan ng matinding pag-ibig ni Apostol Pablo sa kaluluwa? Dito po sa talatang ito, sa ating pong teksto, makikita nyo po his prayer and desire. His prayer and his desire. Ano po ang kanyang panalangin? Ano po ang kanyang desire? Na maligtas po ang mga Israelita, ang mga Hudyo. Mga kapatid, ito po yung magandang pattern po natin. Yung genuine love na dapat taglayin po natin ay ang pag-ibig na kung saan tayo po'y nagpe-pray for the salvation of the lost at yun po ang ating desire. So the prayer and the desire of the Apostle Paul, yan po ang makikita nyo po sa tala ng Biblia sa kanyang buhay. Kung paano pong napakatindi ng kanya pong panalangin para sa ikatutubos ng kaluluwa ng tao. How about you tonight? It is very important for you, as a believer, to really pray for the salvation of the lost. Nawa ito po'y bahagi po ng ating panalangin. I remember the Lord Jesus Christ, in the book of Matthew. Sa Matthew chapter 9, makikita po natin na sa verse number 35, 36, hanggang 38 po. Ang sabi po, mga kapatid, mga minamahal, pansinin po ninyo. Matthew chapter 9, verses 35, 36, 37, and 38. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse number 36, But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So what I would like to point out dito po sa mga talatang ito ay ang naging panalangin ng Panginoon para sa karagdagang manggagawa na ang pinaka tinutungo o dinidesire ay ang kaligtasan ng mga nangangalat, ng mga naligaw, ng mga wala sa tamang katuruan at sa tamang daan. You know, hindi nyo po kailangan debatihin ang mga tao. Kung meron pong mga mahal kayo sa buhay, na kayo po ay naaapektuhan, na nakikita nyo po na parang ang hirap madala sa Panginoon, ang hirap mailapit sa Panginoon, sa pagiging pilosopo niya, sa pagiging panatiko niya, sa pagiging hindi interesado, sa nakikita kong pagkamakasanglibutan niya, parang napaka-imposible na siya ay masave, parang napaka-imposible po na siya ay mailapit ko sa Panginoon. Well, wag nyo pong unahan. Gawin po natin ang ating parte. You know, what is important is do your part. For us to do our part. Hindi naman tayo ang tagapagligtas. Hindi po tayo ang makapagliligtas. Pero sa Biblia po,
the best thing that we can do is to pray and let us express to God our desire, our heart's desire, na gusto nating masave ang ating lost loved ones, na gusto nating masave ang ating mga relatives, na gusto nating masave ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, mga kapatid, mga minamahal, especially sa panahong ito, katulad po nung sinabi po ng message nung song, at katulad rin po ng paalala sa banal na kasulatan, na kung ang pag-uusapan po ang buhay ng tao, parang sa isang iglap, magugulat po tayo ng isang taong narinig nating malakas, sa isang iglap, binawian ng buhay. Why? Because that is the characteristics of life. Yan po ang sinabi po ng Biblia patungkol sa buhay ng tao. Maalala po natin na si King Solomon, ang sabi po niya sa Proverbs chapter 27 and verse number 1, "Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth." Sa James chapter 4, beginning verse number 13, ang sabi po ng sulat ni James, "Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain." Verse number 14, James chapter 4, "Whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." Isang paalala po na hindi dapat baliwalain, hindi lamang po ng mga unbeliever, kundi maging ng mga believer. Kung sa mga unbeliever po, ang talatang ito ay dapat i-consider po nila na dapat tiyakin nila ang kanilang kaligtasan. Why? Because any moment, death may come. Sa anumang pong panahon po, pwede pong dumating ang kamatayan. Alam naman natin yan. Ang death po, dumarating yan, sudden. Diba? Surprising. Masusurpresa ka na lang. Bigla na lang pong darating po yan, mga kapatid. So, kaya ang punto po, hindi natin alam kung kailan siya darating, pero ang mensahe po, kung ikaw ay hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, I am telling you tonight that the will of God for you is to secure your salvation, because that is the reason. It is the reason why our Lord Jesus Christ came to earth, upang tayo po'y masave. Pero alam niyo po ba na ang talatang ito ay hindi lamang dapat maging panggising sa mga unbelievers? Dapat magbigay din po ng babala sa mga mananampalataya ang talatang ito. Na kung hindi tayo magpe-pray at magdi-desire na maligtas ang tao, any moment mamamatayan. Any moment, nakatakda po sa atin yan. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong gabing ito sa ating pong pakikinig, gusto ko pong makita po natin na si Apostol Pablo sa usapan po ng kanyang buhay sa Panginoon, ang obvious na makikita po natin sa kanya ay yung kanya pong genuine love for souls. At ito po ang isang katibayan, yung kanyang prayer and desire, mga kapatid. Ako at ikaw ay dapat lagi mag-pray sa Panginoon. Kung kailangang iyakan natin sila sa Diyos, marahil piloso po sila. And humanly speaking, sa tingin mo, parang napaka-imposible sa tindi ng bisyo niya, sa tindi ng pagkapanatiko niya, sa tindi ng pagkapiloso po niya, sa tindi at katigasan ng ulo niya. Mahihirapan ako na mailapit siya sa Panginoon. Ang ating pong magandang maging, mga kapatid, hakbang is to pray for them. Let us pray earnestly para sila po ay masave. Yan po ang ipinakita po ni Apostol Pablo na kapahayagan ng kanyang pag-ibig. His prayer and his desire, mga kapatid. His prayer and desire para po sa ikaliligtas ng mga tao. The prayer and desire of the Apostle Paul. Ito po yung tinatawag nating genuine burden. So, kaya papasok po tayo sa kanya pong passion and dedication. Let us consider the passion and dedication of the Apostle Paul. The dedication of the Apostle Paul. Alam niyo po yung passion, mga kapatid? Di ba ginagamit natin to sa mga point of interest po natin? Maraming tao po, masasabi nila, grabe, no? Parang pagka naglaro ka ng golf, parang ang hirap niyan. Hahampasin mo, susundan mo yung bola. Hindi po problema yan. Sa mga ang passion po nila ay nasa paglalaro ng golf.
Ganon din po mga kapatid, sa anuman pong mga bagay na ginagawa. Yung pong mga nagpe-painting, yung pong mga nag-cross stitch, di po ba? Once na pinag-usapan natin yung passion, ito po yung ini-enjoy natin na ito ang ating gawin. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na yung pong passion ni Apostol Pablo sa mga nawawalang kaluluwa ay katibayan ng kanyang genuine love. Ano po ang kayang gawin ni Apostol Pablo? Alam niyo po ba mga kapatid, ang nagpapakita ng kanyang passion, saan man po siya mapunta, alam niyo po ang laging dala niya, ebanghelyo ng Panginoon. Hindi nga po kayang tanikalaan ang ebanghelyo ng Panginoon. Laging may pre-course ang gospel pag si Paul ang pinag-usapan. Even in the dark prison, mga kapatid, because it is his passion. Mga Kristiyano, ito ang isang dapat maging panalangin pa rin natin sa Panginoon. I remember yung isang awit, "Give me a passion for souls, dear Lord. A passion to save the lost." Yung passion po natin, yung matinding pagnanais natin, yung dedication po natin, and no one can deny that the Apostle Paul, sa usapan po ng proclamation of the Word of God, sa usapan po ng pagtatayo ng ministeryo, pagpapalaganap ng Ebanghelyo, si Apostol Pablo po, obviously, ito po ang kanyang naging passion. Alam po natin sa kasaysayan niya, na napakarami po mga kapatid. Siya yata yung isa sa mababasa po natin na tao po sa banal na kasulatan na mula nung kanyang conversion, mula nung siya po'y masaved. Kasi ang record po, di po ba, sa Acts chapter 7, medyo mabigat ang labanan ng Kristyanismo dahil sa matinding persecution, and according po sa clear record, chapter 7, na itong si Saulo, matinding persecutor po ito ng Kristyanismo, to the point na si Stephen, mangangaral po ng Panginoon na ipapatay, na sa presentation po ng salita ng Diyos, malaki po ang kinalaman ni Saul. Siya po ang tinutukoy po ng Acts chapter 7. 'Di ba? Kung papansinin po natin sa Acts chapter 7, meron pong matinding persecution na nangyari po sa kanila. At ito pong si Apostol Pablo po, kung titingnan nyo from chapter 7, yung record, matinding persecution na naranasan ng mga Kristiyano. At alam po natin na sa chapter 9, ito po yung medyo masasabi nating makasaysayan sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang karanasan ng kaligtasan. Pero ang sabi po ng chapter 9, dito na po natin simulan, verse number 1, "And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound to Jerusalem." Matapos po mga kapatid, ang patungkol po sa kasaysayan ng naging kamatayan po ng mangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, si Stephen po ang tinutukoy ko. Chapter 8 verse 1, "And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was in Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And the devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison." I want all of you to have an idea kung sino ang hinahangaan nating Apostol Pablo na siyang pinag-aaralan natin ngayon before na siya po ay ma-convert. Matinding persecutor. Maliwanag po na si Stephen, ang sabi po ng chapter 8 verse 1, "And Saul was consenting unto his death." So may kinalaman po siya. Just try to consider and try to analyze gaano katinding persecutor si Pablo, to the point na naipapapatay po ang mga mangangaral.
At sinabi naman po sa atin na hindi bibiro ang naranasang persecution ng mga mananampalataya sa kamay nitong si Saulo. Pero sa chapter 9, makikita nyo po na kinatagpo siya ng Panginoon. Ang linaw-linaw po, samantalang siya'y abala sa persecution, talagang he persecuted the church, binabahay-bahay po niya, lahat ng makita po, mga kapatid, na talagang nangangaral patungkol sa daan, patungkol sa ating Panginoong Kristo, patungkol sa kaligtasan, ang sabi po, mga kapatid, talagang pinarurusahan. Kundi man ipapatay, pinabibilanggo. Pero sa ganun pong kalagayan, mga kapatid, ang sabi po ng verse number 3, and as he journeyed, Acts chapter 9, verse number 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Actually po, as I read this passage, it is also good for you na makita nyo po na yung sinasabi nyong pilosopo, na yung sinasabi nyong panatiko deboto, yung sinasabi nyo pong parang masamang tao na may hirapang madala sa Diyos. Mga kapatid, maganda pong makita nyo na kung ito ang pag-uusapan at batayan para masabing hindi masasave ang tao, si Apostol Pablo, aminado siya na talagang kahanga-hanga, kagilagilalas kung paanong siya po ay nagtamo ng lingap sa Panginoon sa lahat ng kanyang masasamang ginawa. And I really praise the Lord because nung nasa early years po ako ng aking pong Christian life, sa mga challenges po sa soul winning, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil for me, si Pablo mismo ang naging batayan ko. Pagka naka-encounter ako ng mga panatiko at deboto, lagi ko naisip, si Pablo nga bago siya na-save, napaka-panatiko, napaka-maalam nga sa kasulatan . Di ba, minsan natatakot po tayo, baka yung kausap natin, marami pong alam. Maraming alam si Pablo, lalo na sa usapang kautusan. Panatiko si Pablo, pilosopo si Pablo, debatista si Apostol Pablo. What I mean to say, kaya niyang makipagdebate nung siya po ay unbeliever, mga kapatid. At malupit ang kanyang hakbang. Nagpapapatay ng mga mangangaral, nagpapakulong ng mga mananampalataya. So, isipin niyo pong mabuti yan. Pero dito po, kinatagpo siya ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, kaya yung kamatayan po ni Stephen, for me, may malaking bahagi po ito sa buhay kaligtasan ni Apostol Pablo. Mga kapatid, mga minamahal, doon po sa naging pagtatagpo nila ng Panginoon, ang sabi po niya sa verse number 6 ng Acts chapter 9, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. At dito po, mga kapatid, para makatipid po tayo sa oras, kukwento ko na lamang po na ang nangyari po, nagkaroon po ng turning point ang buhay po ni Saulo at inutusan po ng Panginoon si Ananias upang siya po'y puntahan. At ang sabi po ng Panginoon, For he is a chosen vessel unto me, and tell him how he must suffer for my sake. Sabi mo sa kanya kung ano yung hirap na daranasin niya alang-alang sa akin. Now, ipinupunto ko po sa inyo ito sapagkat sa chapter 9 na convert si Apostol Pablo, and since then, masasabi po natin na kumilos na po ang Panginoon sa kanyang buhay at si Pablo po ang isa sa makikita po nating tao sa Biblia na hindi po nagkaroon ng record ng pagtalikod, hindi po nagkaroon ng record ng masasabi po nating paglihi o paglayo niya sa kalooban ng Panginoon. Mula nung siya'y na-save, mga kapatid. And you know, sa Acts chapter 11, di po ba? Nung si Barnabas po ay ginamit para sa mga mananampalataya na nangalat, mga kapatid, ang isa sa kinaun po niya ay si Apostol Pablo. Kasi si Barnabas po ang nag-introduce kay Pablo sa mga apostol na talagang at first medyo hesitant po, mga kapatid, ang mga apostol because they are aware kung sino po itong Saulo na ito at ginamit ng Panginoon si Barnabas upang mai-introduce po siya sa mga apostol at sila po'y naging matinding partner sa ministry at yan po'y recorded naman sa Acts chapter 13.
Maganda lang pong makuha po natin yung kwento. Ano po? Si Apostol Pablo po ang isa sa pinili para sa paghayo para po sa misyon. Kaya hindi kakaunting lugar, hindi kakaunting tao, sa lahat ng dako na kanilang pinupuntahan, makikita nyo po the passion and the dedication, okay, of the Apostle Paul. Makikita nyo po yung kanyang passion. Sa chapter 13 po, ang sabi ng verse number 1, Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Kasama po siya sa binanggit. Sa verse number 2, As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. So, ang sabi po mga kapatid, meron daw pong work na talagang specifically naging calling ng Panginoon para po kay Saulo at kay Barnabas. At ang work na ito, mga kapatid, ay ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya magandang makita nyo po, chapter 13, nagpasimula na po ang missionary journey. At pagka tinignan nyo po yung missionary journeys ni Apostle Paul, nasakop na po mula Acts chapter 13 hanggang sa duluhan na po, lakbay misyon na po. At pag sinabi nating lakbay misyon, ito po ay gawain na ang pinaka-sentro ay ang kaligtasan po ng mga kaluluwa. Makikita nyo po the passion and the dedication of Paul sa usapan po ng paglalapit ng kaluluwa. Pagka inaral nyo po sa missionary journey, sa first missionary journey, unang balsada pa lang po sa misyon, naka-encounter na po kaagad sila ng manggagaway, si Elymas, Bar-Jesus, sorcerer po, yun ang unang na-encounter nila sa misyon. At hindi man madepinido, pero tinataya na medyo isa ito sa naka-apekto kay John Mark. Kasi sa unang team, sa missionary journey ni Apostol Pablo, kasama po si John Mark. Pero sa record po, tumalikod po si John Mark, mga kapatid. Siguro nahintatakutan. Pero si Pablo po, katulad ng binanggit ko sa inyo, mula nung na-convert po sa chapter 9, nagsimula na po ang kanyang istorya. Ginamit si Ananias para siya po ay puntahan, para siya po ay bautismuhan, at ginamit po si Barnabas para ma-introduce po siya sa mga apostol, at sila na po ang bumuo ng team sa missionary journey. Meron pong first, second, third missionary journey, at ang kaduluhan po nito para din fourth missionary journey, ito po yung voyage to Rome, na kung saan sa lahat ng sitwasyon, his passion and dedication talagang para po sa ikaliligtas ng mahalagang kaluluwa. Nowadays, I can say that there are a lot of Christians, they can devote so much of their time sa mga paglalaro, sa mga panunood, sa mga computers, sa mga cellphones, pero para mag-devote ng time to win the lost, sad to say, maiilan po natin yan sa mga churches ngayon. Parang nawala na po ang alab, nawala na po yung apoy ng talagang pagnanais na makapag-akay ng kaluluwa. Doon ko po tinetreasure yung naging training po namin. Ang sabi lagi ng pastor namin, pagka po malakas ang ulan, hindi kayo magsosolwing, hindi kayo magbibisitation, wala na bang namamatay na tao kapag ka malakas ang ulan? Kapag ka malaki ang baha, wala na bang namamatay na tao at pumupunta sa impyerno kapag ka bumabaha? Sa anumang sitwasyon, wala kang mailulusot. Why? Because it is very true na sa lahat ng pagkakataon, ang mga tao po, especially ngayon, hayan po ang pag-atake ng virus na ito, na kung saan may mga threat ng mga another virus na darating. Para bang napakamura na ng buhay ng tao. Pero mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na maging mura man ang maging trato ng tao sa buhay ng tao, I want you to know na sa usapan po ng pamantayan ng Diyos, ang buhay ng tao, ang kaluluwa ng tao ay napakamahal at napakahalaga. Ang katubusan po ng kaluluwa natin, ang pangtubos, hindi pilak, hindi ginto, but the precious blood of our Lord Jesus Christ.
Ganong katindi po. Kaya kung bahalang, kaya kung ulan lang, kaya kung ano-anong karanasan lang makapipigil sa atin, just try to consider the sacrifice of our Lord Jesus Christ for our salvation. The reason, believer, why you are saved today, it is because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, and I believe it is but right for us to love souls, mga kapatid. To have passion for souls. Gaano katindi ang dedication ni Apostol Pablo? Malinaw po kasi sa kanya. Romans chapter 1, please. Romans chapter 1. Sa Romans chapter 1, maliwanag po na sa verse number 14, ganito tiningnan ni Pablo ang kanyang kalagayan. And I would like to remind everyone, hindi tayo iba. We need to have this kind of thinking. Ano po? May we realize this very important thing na ipino-point out ni Apostol Pablo. Sa Romans chapter 1 and verse number 14, ang sabi po niya, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Tinignan po niya yung accountability niya na dahil na-save siya, mga kapatid, yung Samaritana, nung nagkaroon po ng knowledge about Jesus Christ being the Messiah, ginawa po niya, pinagtatawag niya yung mga Samaritano at dinala niya sa Panginoon. Katulad po tayo ng mga pulubi, na kung saan nakasumpong ng tinapay ng buhay. And the will of God for us is to consider yung mga kapwa natin pulubi para mailapit din po natin sila sa tinapay ng buhay. Matindi po ang heart ni Paul. Ang sabi niya, I am debtor, I am accountable, I am responsible. That is the message. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, and both to the wise and to the unwise. Verse number 15, because of that thinking, because of that realization. So verse number 15, sabi niya, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel. Ako ay laan. Ang ibig sabihin po nung ready dito, hindi lang yung prepared, sa idea po nung parang common na naiintindihan po natin. But this is actually deep, mga kapatid. When the Apostle Paul said, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel, ang ibig niyang sabihin, I am bound and committed. And that is why, sa buhay po niya, mga kapatid, mabigat para sa iba. Para bang ang hirap gawin para sa iba. But because it is his passion, mga kapatid, wherever napupunta po siya, kahit sino po ang makausap niya, ang talagang automatic kay Pablo is to share the gospel to them. Why? Verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, ang sabi po ng Bible, the gospel is the power of God unto salvation. Hindi po yung pagsapi sa relihiyon. Kaya nga, ang usapin po ng kalagayan ng mananampalataya, ako, gusto ko pong aminin sa inyo ito. Hindi po ako nagpalit ng relihiyon. Hindi po ako lumipat ng relihiyon. Hindi po ganun ang kalagayan ko. Na-realize ko po na sa usapan sa Panginoon, lalo na po sa kaligtasan, religion is not the issue. Walang kahit anong sekta, walang kahit anong reliyon na makapagliligtas. Therefore, it is wrong to say na ako'y lumipat, ako po'y nagpalit ng religion. Hindi po ganun ang kalagayan ko. Na-realize ko na si Jesus Christ ang aking kailangan. Kahit na may religion ako, pag wala akong katiyakan ng kaligtasan, sa impyerno po ako pupunta. Pero kahit wala po akong religion, basta si Jesus Christ ay aking pong sinampalatayanan, ako po ay makatitiyak ng langit. So kaya ang kalagayan natin, kung totoong mananampalataya tayo, hindi tayo lumipat, hindi tayo nagpalit. Okay? Sinentro lang po natin na sa usapan sa Panginoon, hindi relihiyon. Ito po ay ang tama at ang malinaw na relasyon natin sa Kanya. Sapagkat kung titingnan nyo po, the Lord Jesus Christ, according to His Word, ang itinayo po niya, hindi relihiyon, hindi po sekta. Ang itinayo po niya, church. At ang church po is not referring to any organization.
Church is referring to the people. Kaya pag sinabi nating church, meaning called out assembly, called out people. Ibig sabihin, mula po sa kadiliman, dinala po sa kaliwanagan, mula po sa kamatayan, dinala sa buhay. From darkness to light, from death to life. Yan po ang ginawa ng Panginoon. So si Pablo po mga kapatid, ipinagdiinan niya. Kung relihiyon ang pag-uusapan, parang ang gusto niyang sabihin sa kanila, huwag niyo na ipagmalaki yung religion ninyo. Why? Kasi kung religion at religion lang ang pag-uusapan, Philippians chapter 3, buksan po natin. So mukhang medyo mahaba po yata itong magiging pagtalakay ko po ngayon. Pero importante po kasi na ito po'y makita natin. Tingnan niyo po mga minamahal. Ang sabi po ni Apostol Pablo mismo sa kanyang pagpapatutuo, kung religion lang ang ipapangahas natin, sinabi niya, ito religion ko. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse number 4 ng Philippians chapter 3, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Tingnan niyo po ho, yung credentials niya sa usaping relihiyon at pagiging pariseo. Verse number 5, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Ganito po ang naging presentation ni Paul. Religion ba? Religion ba ang pag-uusapan natin? O, kung religion ang pag-uusapan natin, eto ko. Ako ay circumcised the 8th day of the stock of Israel. Ako ay mula sa tribe of Benjamin. Hebreo ng mga Hebreo at sa kautusan, pariseo. Alam niyo po, pag sinabing ganun, may emphasize na ganun, ang ibig sabihin, matinding klase ito. Pwede niyang i-represent ang kabuuan ng relihiyong kanyang kinabibilangan. At kung sigasig ang pag-uusapan, sa relihiyon ko, ganito ko kasigasig. Anong ginagawa ko? Persecuting the church. Diba? Touching the righteousness which is in the law, blameless. Kinikip ko yung law. Ginagawa ko talaga. Pero alam nyo po, pag totoong na-save, eto magiging kaisipan. Pag totoong na-save, and I believe you will agree with me, dahil recorded in the book of Acts, na-save talaga si Pablo. Dahil save po siya, sabi niya, kung relihiyon lang pag-uusapan, ito relihiyon ko. Ganito ko katindi sa relihiyon. Usapang relihiyon, ito ko. Yan po ang gustong i-point out ni Paul. Pero no, sabi niya sa verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Verse number 8, emphasis, ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Let us consider sa interpretation, what is the context? What is the context of the statement of the Apostle Paul na ang sabi niya, what things were gained to me, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Huwag kayong bibitaw. Ang konteksto po, sinabi niya, relihiyon ba? Usapang relihiyon po ba? O, ganito ko. Kung relihiyon, ito relihiyon ko. At kung pag-uusapan kung ano ko sa relihiyon, ganito ko katindi sa relihiyon. O, yun po ang konteksto. After realizing and after receiving the truth, ano ang kanyang statement? Ang lahat ng bagay na yan ay itinuring ko na sukal lamang. But what things were gained to me, referring or in the context of his emphasis about his religion, ang sabi niya, that's nothing. Completely nothing. Why? Because what is important to a genuine believer is our knowledge, the excellency of knowledge about our Lord Jesus Christ. Yan po ang sinabi ng Biblia, ha? Kaya wag niyo po akong pagkakamalian. Kasi ang isang bagay po na titiyakin ko sa inyo, katulad ko po, may religion po ako, mga kapatid. Pero ang usapang religion na yan,
nung ako po ay paunawaan ng Panginoon na ang importante kaligtasan and my religion has nothing to do with my salvation because salvation is through Jesus Christ alone. After I experience salvation, you know what? I realize that what is important now is about the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun na po ang mahalaga. Kaya hindi na po kailangan pang sabihan ang isang taong nasa relihiyon na talagang dapat nakatuto ka na ngayon sa Panginoon. Maiisip mo na. Hindi mo kailangan magpalit, hindi mo kailangan lumipat. Ang dapat makita mo, hindi talaga relihiyon ang itinayo ng ating Panginoon. Hindi talaga relihiyon ang issue. Dapat kung totoong Kristiyano ka, nakasentro ka na, nakatuto ka na sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Yan po ba ang sabi ng talata? Balikan po natin. Verse 8. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And being found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Kaya alam niyo po, sa naging buhay ni Apostol Pablo, kayo ang mag-evaluate. Why do you think sa kalagayan niya na before siya yung persecutor, after conversion, ang naranasan niya, siya na po ang persecuted? Why do you think nangyari sa kanya yan? Sapagkat yun po ang naging bintang ng tao sa kanya. Iniwan ng religion, nagpalit ng religion. At yun po ang mararanasan natin. Kasi ang thinking po kaagad ng iba, nagpalit ng religion. But actually po, hindi tayo nagpalit. Kasi kung nagpalit ka, di religion pa rin. Ang totoong Kristiyano, hindi nagpalit ng religion. Ang totoong Kristiyano, na-realize niya na hindi relihiyon ang kailangan, si Jesus Christ at ang kanyang salita ang atin pong kailangan. Amen? Huwag ko kayong magdaramdam dyan. Ito po'y napakalaking bagay for you to really appreciate kung ano po ang nais ng Panginoon po sa ating buhay. Kaya matindi po ang talagang tinakbo na ng isip ni Pablo. Kung sa reliyon dati, maalam ako, ang dami kong nalalaman. Ngayong na kay Jesus Christ na ako, ang gusto ko, ang kaalaman tungkol sa ating Panginoong Kristo. Verse number 9 again. Philippians 3:9. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Verse number 10. That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. So mga kapatid, ito po ang napakagandang pattern ng totoong Kristyanismo. Na dati pinaglalaban mo religion, na dati ang debosyon mo sa religion, na dati ang gustong-gusto mo at ang lahat ng mga ipinangangahas mo, ipinapahayag mo, paniniwalang pangrelihiyon. Pero dahil na-save ka na, ngayon ang gusto mo na, kaalaman tungkol sa ating Panginoon, lalim ng pagkakilala sa Kanya, ang isineshare mo na, hindi na yung katuruang relihiyon, hindi na yung kaalamang relihiyon, kundi kung ano na ang kaalamang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And I can say na yan po ang naging passion at dedication ni Apostle Paul. Matindi po ang kanyang passion and dedication. Sobra po ang naging pasasalamat niya kasi sa Panginoon. Kasi humanly speaking, mahirap siyang masave. Humanly speaking, parang imposible siyang masave. Kaya nga, binibigyan ko po kayo ng tinatawag na hope, na yung iniisip nyong mahal nyo po sa buhay, na napakapanatiko, napakadeboto, at marahil ikaw na nakikinig ngayon, iyan ang tingin mo sa sarili mo, hindi nyo ako mababakpak sa relihiyon ko, ako'y panatiko, ako'y deboto. Pag-isipan nyo pong mabuti, baka naman nasasaktan po natin ang kalooban ng ating Panginoon, na dahil po dyan, ay magiging dahilan para po mag-grip po talaga siya ng husto. Why? Kasi ang namatay sa krus siya, ang nagtigis ng dugo siya, ang nagpakasakit, nagpakahirap siya, siya ang tagapagligtas. Pero ang yakap mo, hindi sa Kanya. Mga minamahal, I hope na ito po ay maging eye-opener sa atin. Because of the gratitude of the Apostle Paul, when after he experienced salvation sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang naging passion po niya, ang naging dedication po niya is to always preach the gospel, to always share the message of salvation. Why? It is because of his prayer and his desire na ang kaligtasan po ng tao. Ngayon po masyadong mababaw na po, mga minamahal.
Naiisip nyo po, sakripisyo na itong ginagawa ko. Kung ikukumpara po sa ginawa po ng Panginoon, napakalayo. Kung ikukumpara po sa naging matinding paghayo at pagpapagal ni Pablo, malayo. Pero at least, I am trying my best to really do the will of God, and it is the ministry of proclaiming the gospel. Gaano ka-dedicated, gaano ka-passionate si Pablo? Acts chapter 20, my favorite. Acts chapter 20 and verse number 24. Malinaw po ito. Tingnan nyo po kung gaano siya ka-passionate, mga kapatid. Talagang merong tears, may pagluha. Kaya yung isa sa message po na binigay ko sa misyon, diba? Na talagang kapag may passion ka talaga sa kaluluwa ng tao, you will spend time for the lost, you will shed tears for the lost, and you will share treasure for the lost. Remember that? Dito ko po kinuha yan sa Acts chapter 20, verse number 19. Ang sabi po, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions abide me. Verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen? Consider that devotion, that dedication. Hindi inari ang sarili niya, nawaring sa kanya'y mahalaga. Hindi ba lalabas na passion po ito? Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, hindi ba? Yung passion mo talagang, you will try everything na magawa po natin ito, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God. Grabe po ang sipag, ang sikap, ang sigasig ni Pablo sa usaping paglalapit ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, pagdating po sa verse 26, pansinin niyo po, Acts 20:26. Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. I can say, mga kapatid, na marami po sa mga mananampalataya ang talagang hindi po nila alam at nare-realize. One day, when we face our Lord Jesus Christ, talagang nakakalungkot man, tayo po ay haharap sa Kanya na maaring madugo ang ating kamay. Kasi ang sabi po ng Ezekiel, kapag ka raw po yung masamang tao ay hindi mo binigyan ng babala sa kanyang masamang lakad, ang masamang taong ito ay mamamatay at ang kanyang dugo ay sisiyasatin, iaatang sa iyong kamay. When the Apostle Paul said in Acts 20:26, wherefore I take you to record this day, ang ibig niyang sabihin, hindi na ako mananagot sa inyo, napatutuhanan ko ang ebanghelyo. Why? Kasi ito passion niya, ito yung dedication niya. Because this is the passion and dedication of the Apostle Paul, he experienced being, stoned, mga kapatid. Talagang naranasan po niya sa unang missionary journey pa lang, hindi ba? Pagdating po niya sa Lystra, pagka po binasa nyo, pinag-aralan nyo sa missionary journey, maliwanag po, nakasalubong sila kaagad, na-encounter nila kaagad si Bar Jesus, sorcerer po yan, nung kanila pong kakatagpuin yung deputy of Paphos, si Sergius Paulus, hinarang po sila ni Elymas, na manggagaway, mga kapatid. And then dumating po sila sa kanilang lakbay. Pagdating sa Lystra, matindi po ang persecution na naranasan po ni Pablo doon at nila Barnabas. And in fact, the Apostle Paul experienced na pinagbabato po siya at kaya na lang po siya iniwan. Ang akala po, patay na po siya. Mga kapatid, grabe po, he experienced being stoned. Binato po siya. He experienced so many sufferings. Matindi po ang mga hirap, yung sakit na talaga pong kanyang naranasan po sa usapan ng misyon at paglalapit ng kaluluwa. He experienced shipwreck, di ba? So ilang beses po na nakaranas po sila ng shipwreck, mga kapatid. Na-experience din po niya, mga kapatid, na nagkasakit. He was sick, mga kapatid.
yung kanyang karamdaman, yung thorn in the flesh. Pero tingnan nyo po, sa isang taong ganyan ng passion, naaalala ko po, naku, marami pong mga pastor tatamaan po dito. Alam nyo kung bakit? Kami po, ang isa sa passion po namin, basketball. At sa totoo lang po, ngayon quarantine na. Sumisingit pa rin, humahanap pa rin ng pagkakataon. Why? Kasi passion eh. Yun ang ibig ko pong sabihin. If soul winning is our passion, hindi ka mahadlangan ng pandemic. Kahit na po hindi ka makahayo, may FB na pwede ka pa rin makapag-soul win, makapag-witness, makapag-invite. Kaya tama yung ginagawa nyo po. Watch party, inviting our relatives, loved ones, tinatag po natin sila. That is actually one way of winning them or witnessing to them. So, ang isang taong may passion at dedication, hindi nyo basta mapipigil, mga kapatid. Kaya napakaganda po, the prayer and the desire of the Apostle Paul. Okay? The passion and the determination of the Apostle Paul. And because of that, it is good na makita natin the product and the delight of the Apostle Paul. The product and the delight of the Apostle Paul. You know, ano man po maipundar natin sa lupa, pwede po nating i-enjoy temporarily. Pero alam nyo po kung ano po ang talagang masasabi po nating enjoyable sa ating pong kaligtasan, yung tayo po ay nagamit ng Diyos upang makapag-akay ng kaluluwa sa Kanya. Na tayo po ay naging instrumento para po maligtas ang ating kapwa, ang ating kaibigan, ang ating kapatid, ang ating mahal sa buhay. Tayo po ay magiging, alam niyo po, masaya kapag alam nating nagamit tayo para mabago ang buhay ng isang tao, mabuo ang isang pamilya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagit-lagi sasabihin ko po sa inyo ito. Wala pong pumipilit sa akin na gawin ko po ang aking mga ginagawa. Ginagawa ko po ito with all my heart. Why? First, because I love God. Second, because I love you all. Gusto ko pong iparamdam sa inyo na pagmamahal po ito. Pwede po nakatulad ng marami. Sa panahong ito, i-enjoy na lang natin ang lahat ng pwedeng pangsariling magagawa natin. Matagal po ako na kung saan, nung normal lang sitwasyon natin, lagi po hayo, pangangaral, iba't ibang lugar. Ngayon po mga kapatid, pagkakataon na nagkaroon ka ng, masasabi nating time na magstay sa bahay. Pero because ito po ang aking passion, because my prayer and my desire is actually salvation of the lost, because my passion and my dedication is to proclaim the gospel. Yun po yung eksaktong sinabi ni Paul eh. Diba? But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Talagang mahalaga po yun. Yung pong dedication natin. And you know what? Ang kasiyahan natin, yung magamit po tayo sa ikaliligtas ng mahalagang kaluluwa. Kaya, mga Kristiyano, now is the time. This is actually an opportunity for all the believer to testify the salvation, to testify salvation. Ano po? The message of salvation sa mga tao. Kasi baka ang bukas ay maging huli na, ayon sa sabi po ng awit. So ano po ang masasabi po nating bunga at kagalakan ni Apostol Pablo, mga kapatid? 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2 verses 19 and 20. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. So makikita nyo po that the product and the delight of the Apostle Paul, yung pong souls na naakay niya at nadala niya sa Panginoon. Because very clear po yan. Kung ang pag-uusapan natin, the will of God for all believer, ang sabi po, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. John 15:16.
na kaya tayo iniligtas, pinili ng Panginoon upang humayo at magbunga. At si Apostol Pablo po, I can say, one of the most productive. Siya po ang isa sa pinaka-fruitful na mga mananampalataya at mangangaral ng Panginoon. Gaano karami po ang mga naligtas? Mga simpleng tao, mga kilalang tao, mga sikat na tao, mga nasa authority, wala pong inaatrasan si Apostol Pablo. Lahat po ay kanyang babahaginan ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, I can say that the Apostle Paul is very fruitful. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? His genuine love for souls. Paul's genuine love for souls. How about us tonight? Sa mga kaibigan natin, please, nawa naging malinaw po sa inyo, the most important thing in your life is your salvation. So, kung di ka pa po nakatitiyak ng kaligtasan, now is the right time for you. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Why not open your heart to Jesus tonight and believe Him? Sa Kanya ka manampalataya para sa iyong kaligtasan. At ikaw naman, Kristiyano, huwag po tayong magsayang ng oras. Maging ang pagkakataong ito ay pwede nating gamitin para po sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Nawa, nahamon po tayo sa pusong taglay ni Apostol Pablo para sa mga nawawalang kaluluwa. Sa lahat po ng hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, ang tao po'y makasalanan at mapapahamak dahil sa ating pong kasalanan. Pero hindi ibig ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Ang gusto po niya, tayo po'y magsisi. And He came to seek and to save that which was lost. Kaya unang panalangin ko po na gustong gawin ay ang panalangin para sa gabay sa lahat ng nakakapanood at nakikinig ngayon. Kung ikaw ay kinunbik ng Banal na Espiritu at gusto mong masave, sumunod ka sa panalangin para sa iyong kaligtasan. Ito ay ang pananampalataya kay Jesus Christ sa Kanyang ginawa para sa atin. Aminin natin na tayo makasalanan. Hingi po tayo ng tawad, magsisi po tayo. At atin pong tanggapin si Jesus Christ sa ating puso ng tunay at tapat bilang ating tagapagligtas. Sa lahat ng nakikinig ngayon na gusto pong sumunod para sa panalangin, sa katiyakan ng iyong kaligtasan, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso. Sa iyong lugar, yumuko ka, pumikit ka, manalangin ka, tawagan po natin ang Panginoon at gawin po natin ang ating pong pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Kung nais niyo pong maligtas, sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa mensahe na aking napakinggan. Nais ko pong maligtas. Inaamin ko po, alam ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili, na ako po'y mapapahamak. O Diyos, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Buong puso, na binubuksan ko ang pusong ito para sa iyo. Panginoong Jesus, Ikaw na tagapagligtas, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Sa bawat mga Kristiyano na nakarinig ng mensaheng ito, kung ikaw ay nahamon, nawa tayo po'y magpatuloy na ating ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng mga nawawala. Ngayong gabing ito, sa bawat tunay na nanampalataya, ang Biblia po ang nangako na ang sino mang sa Kanya'y tumanggap ay hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Kung totoo na ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, lalong totoo ang pangakong kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Tandaan mo ang araw na ito, ang sandaling ito na ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon.
Naway magpatuloy po kayo sa pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. Dito po sa ministry na ito, we preach nothing but the Word of God. And we please no one but God. Kaya muli po, ako'y nagpapasalamat sa mga giliw po nating tagapakinig, lalo na po sa Panginoon na gumagabay sa atin. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Mag-ingat po kayo at ang lahat ng kapurihan ay tanging sa Kanya lamang. God bless po. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me